So, hi people. So, sana naririnig niyo ako kasi nandito lang ako sa dorm room namin and ayoko nang mag-set up since hindi lang naman ako yung tao dito. Kaya medyo tahimik lang yung audio. And day off ko ngayon. Bala ko sana sa labas mag-film ng video about sa gastos namin sa Taiwan. Pero currently it's rainy. Hindi makakalabas naman kasi wala namang baha. Well, hindi naman siya masyadong malakas pero nakakawala ng energy yung patak ng ulan. And currently, katabi ng bed ko yung pintana kaya doon ako nakatingin. Masarap din naman pagmasdan kasi may parang mini garden yung aming dorm. Siyempre, itong vlog na hindi naman lahat ng bagay, di ba? Libre, lalo na kung mag-internship ka sa Taiwan. Siyempre, sa Pilipinas, kahit sa Pilipinas ka mag-intern is gastos din, right? Ang pinagkaibahan lang, mas maraming gastos, tsaka mas maraming asikasuhin kapag sa international ka mag-internship. And itong mga gastos na to is hindi siya same sa lahat ng naging or nag-intern dito sa Taiwan. And also, hindi kami pare-parehas ng ginastos. It depends sa agency, the school, process. Kailangan gastusin, especially if DIY or via agency yung pag-aasikaso ng requirements. Itong i-share ko sa inyo is hindi siya ganun ka-affordable pero hindi rin ako siya ganun kamahal, pero napaka-transparent ng gastos na to kasi nilista ko lahat ng gastos from day one. So, syempre sisimulan ko sa mga contribution na sinigil sa amin. Yung mga contribution na yun is yung mga gastos para sa lahat. Iba-iba siya ng laki tsaka gastos kasi syempre kapag mas marami kayo mas konti yung inyong contribution ganon. So sisimulan ko sa print. So syempre maraming documents and maraming kailangang i-print at ipasa sa mga agencies like DFA, SHED or school mismo. So, kasama na yung print which is 100 pesos. Next is yung documents and notaries. Siyempre, kailangan ipa-notary yung mga papers, 400 pesos. Next is yung transportation for our coordinators, expenses. Sila yung nag-aasikaso ng school requirements namin from CEU Makati to CEU Manila. Also, yung sa aming medical, then sa CHED ata, and sa MECO, everything yun. 272 pesos. Ito yung second to the last contribution which is 100 pesos yung send-off party. Like, pinakain kami. May mini program naman siya. Exclusive for IHM students siya. Yung nag-prepare nito is yung mga second year ata or third year students. Tapos, nagpakain sila like buffet. Para rin ata yun sa mga mag-USA for summer internship ng mga second year students. Next is yung mga coordinators expenses na to. I'm not sure kung meron din to sa ibang school. Ewan ko kung meron din ito sa ibang program. Plane ticket, 3,745.51 pesos. Round trip siya, bali parang 4 days. Pagitan, PAL, so Philippine Airlines. 2,667 naman yung accommodation. I'm not sure kung anong accommodation nila, pero day-night siya. Kaya naging 2,667 each. Okay, sa allowance naman, sagutin namin yun. Allowance ng mga coordinator, which is 2,222 pesos. And I'm not sure kung naubos yung 2,222 pesos, pero hopefully hindi at mabalik sa amin yung sukle kasi I'm expecting naman na hindi gaano ka mahal yung naging gastos since na-experience na rin namin na kumain dito. Hindi naman ganun kalaki or kamahal yung pagkain. Pero, syempre, ewan ko kung paano nila ginastos yung 2,222 pesos. So, ayun yung mga naging contribution namin. Bali, yun, each yun sa 9 na kami magka-classmate. Pare-parehas kami ng contribution. Then, yung mga susunod na sa babanggitin ko is iba-iba na kami dito. Kasi, yung iba, kasi meron akong isang step na nagkamali kaya need ulitin. And, babanggitin ko na sila. First is yung
bayad sa disaster seminar. Ito yung binayad namin sa Makati honorarium sa mga nag-seminar sa amin since from sila and ang department nila is yung disaster. So, tinuruan kami doon for first aid, fire, lindol, ganun. 250 pesos is then PDOS, yung pre-departure orientation seminar. So, 180 pesos. So, naman yung binayad namin for the meal and wala naman siguro kaming binayad na honorarium since ang nagsalita lang naman dito is yung aming coordinator and also yung aming travel agency. Then, yung medical namin is 6,250. Ito naman for female. Mas mura yung sa mga male kasi for female, merong pregnancy test. Hindi pwedeng mabuntis from the day na nag-medical kami. I mean, hindi buntis, syempre. Nag-medical, tapos hanggang sa matapos yung internship namin is bawal kami mabuntis. Syempre, hindi ako magpapabuntis. So, and marami itong step. Merong psychological, physical, test, urine, dental, tapos, yes, parang overall health din naman. Tapos, so yung nagkamali kami, which is yung apostille, DFA. Tinunan namin yung DFA, apostille. So, hindi pala ganun. Kaya, meron kaming 230 pesos na sayang dahil sa maling step na yun. Kailangan nyo unahin yung next, which is yung ECAV. Itong ECAV is electronic certification tapos ECAV from CHED since we are private school and yung requirement sa ECAV is TOR tapos ina-authenticate namin which is 80 pesos lang siya, online lang tapos sila na magda-direct sa apostille. So, another bayad sa apostille which is 230 pesos. Pero online na lang din siya. Yung pag-pick up na lang ulit yung another gastos sa DFA apostille. Pero syempre, hindi ko na siya sinama dito kasi iba-iba nga tayo. Kasi ako, nagmotor ako. Tapos meron din time na nag-bus or nag-commute. Then next is visa application sa agency. Including na dito yung service nila. And yung bayad sa mismong visa application, 1,500. And medyo mahal siya. I don't know kung sa ibang agency or ibang school is 8,500 din yung gastos. Then, next is yung flight ticket and travel tax. Dito din, medyo mahal nga naman siya kasi 39,521 and 60 centavos. So, kulang-kulang 40,000, di ba? Sobrang mahal. And kasama lang dito yung travel tax, 30 kilogram baggage allowance for check-in, papunta to 23 kilogram baggage allowance pa uwi naman. So, kasama na rin yung pagkain na kinain namin sa airplane. Then, next is yung travel insurance. Ito naman, group insurance siya. Siyempre, pag insurance, iba-iba din yung inclusions, no? Magiging benefit mo if you have accident or if you have kung ano mang mangyari sa iyo, gano'n. So, 3,553 yung minayaran. So, next is contingency fund. Ito naman, refundable naman to. So, syempre, nasa kanila yung pera, kaya counted pa rin siya as expenses, which is 3,745.51 centavo. Naman is, just in case na may mangyari, syempre, kailangan may pera kami na itago for overall or total nun is 72,046 pesos point centavos. Hindi ko na mabilang kung magkano yung sa centavos, pero ayun, lahat ng nagastos namin 72,000. Hindi ko magagaranti kung ganito rin magagastos ng mga ibang magta-Taiwan. Syempre kasi kami sa CEU Makati, IHM and also yung tourism is first time lang mag-Taiwan internship, unlike sa kasabayan namin dito na mababasa sa province is second batch na sila. 6 months sila, kami 3 months. Siguro mas nalas din sa kanila yung gastos compared sa naging first batch nila na 4 months. So, I'm not sure din kung sa next batch ng CEU, Makati, IHM, and Tourism is magiging ganito pa rin yung kalaki yung gastos. Siyempre, the economy ng Philippines sa nangyayari ngayon na oil price hike and I'm not sure pa. Siyempre, hindi natin sigurado yung nangyayari in the future. Pero we have idea na kung magkano yung possible na magagastos, kung magkano yung iipunin nyo, at least 100,000 pesos, including na dun yung pocket money. Syempre, yung stay namin dito sa Taiwan, yung during our internship and our stay, ibang usapan na yung gastos dun. It really depends na lang din sa tao kung magkano magiging gastos when you're living alone or with your friends, your classmate.
in different country, diba? Next video na natin siya pag-uusapan kung ano ba yung mga nag-asos natin here sa Taiwan. So, yan lang guys, yung people. If you find this video helpful, and sana nagustuhan nyo kasi medyo tahimik lang tayo or medyo chill lang tayo for today's video kasi dorm lang naman tayo. Please comment your feedback, your comments, your question, and please share this video to your friends, to your family, to your school. Sana magka-idea sila na merong internship opportunity abroad like Taiwan. Don't forget to subscribe to my channel para makapanood pa kayo ng vlog ko, especially dito sa Taiwan. So, thank you for watching.